May aswang doon! Bata pa ako nung unang narinig ko ang linyang iyon. Isang ulat na dumaan lang sa hangin, parang balita mula sa mga dahon ng niyog. Tumigil ang paglalaro namin ni Chang, tumahimik ang mga aso sa bakuran, at ang buong harang, ang mahabang bakod na nagsilbing hangganan ng aming baryo at ng tinatawag nilang baryong bibiklat, parang naging pader ng isang ibang mundo. Hindi ko noon lubos na naintindihan ang kabigatan ng sinabi. Naaalala to lang ang pagbabawal ng mga matatanda, bawal ang babae pumasok, bawal tumingin ng matagal sa kabila ng kawayan. Pero may mga pagkakataon na hindi mo lang basta susundin ang utos ng takot, lalo na kapag ang tawag ay tungkol sa pamilya. Ako si Sofia. Noon, nag-aaruga ako ng mga bukid at tumutulong sa ate ko bilang manghihinilot. Ngayon, nasa ibang bansa na ako. Iba ang buhay, iba ang amoy ng hangin, pero may isang gabi na hindi kailanman naglaho sa akin. Isang gabi na bumalik din ang amoy ng sawi at usok ng kaingin sa mga panaginip ko. Ito ang kwento ng pagkakataong inakala naming pasyente siya, pero siya pala ang naghanda ng bitag. Sa amin, si Ate Sally ang kilala. Hindi siya perting mayaman. Ang hanap buhay niya ay simpleng hilot at pag-aalaga sa mga may hirap maghilot. Pero may kamay siyang malambot sa paghingi ng dahan-dahan at may tingin siyang nakakaakit ng tiwala. Kung may sugat ang buko, siya ang dinadala. Kung may simpleng lagnat, siya ang tinitingnan. Marami ang nagsasabing may kutsara siyang dala ng swerte, may anting-anting siya, may tila babala ang mga matatanda kapag umalis siya ng gabi nang walang daladala. Ako, kapatid lang niya, alam ko ang pagod sa mga palad niyang pinahid sa likod ng mga nagkakapos, ang pawis na tumulo tuwing tag-ani. Bakit siya ang ipinatawag sa baryong bibiklat? Kasi sinabing may matandang lalaki na naghihirap, malubha raw ang karamdaman. At kahit ipinagbabawal ng batas ng baryo ang pagpasok ng babae, may mga taong mas pinahahalagahan ang buhay kaysa alitungtunin. Si Aling Wanda ang tumawag sa amin, hinahagod ang boto, boses na nanginginig. Sofia, Sally, tulungan niyo kami. Sira na ang lalaki namin. Kung sino pa ang makakatulong, kayo na, sabi niya. May panibagong uri ng desperasyon sa kanyang tinig, parang usok na sumisingaw sa palanggana, hindi mo alam kung saan lulutang. May takot na sumalubong sa amin, hindi lang takot sa bawal, takot din na baka dalhin namin ang masamang hangin sa loob ng aming bahay. Pero si ate, gaya ng lagi, hindi nagdalawang isip. Kung may babalik na buhay sa kanya, karangalan iyon, sigaw niya, at ngumiti pa na parang nagpapakasigla. Ako, kahit may prosesyon ng kaba sa loob, tumangulang. Si Chang, ang nakababatang kapatid na nag-aalaga sa amin noon, madiskarte sa sarili at tahimik, sumabay rin. Hindi ako iiwan kung pupunta kayo, sabi niya. Alam kong hindi niya mauunawaan ng buo ang bigat ng gagawin namin, pero naroon siya, nakaimpake na may itak at lampara sa likod. Huminto muna rito. Kung gusto ninyo ng ganitong klase ng kwento, mag-subscribe na at pindutin ang bell. May mas marami pa akong sasabihin kapag handa na kayo. Siguro hindi ito ang pinakaangkop na sandali para mag-imbita, ngunit kailangan lang na malaman ninyo na hindi ko ito sinasabi para lang mang-aliw. Sinasabi ko ito dahil may aral sa likod ng amoy ng takot. Nang gabi na nang makarating kami sa paligid ng harang, nag-iba ang mundo. Ang dapitapon sa amin ay parang palaging may kwentong hindi kailanman natapos. May mga puting usok mula sa kaingin, may mga aninong naglalakad na parang pulot sa pader. Ang harang, isang linya ng mga pinabitin na kawayan at banig, ay nagsisilbing pahinga ng mga kalalakihan. Mga lalaki lang ang nandoon, nakaupo sa mga payag, nag-uusap ng mababa. Hindi na kami nagpakita ng diretsyo, umikot kami sa maliit na bakuran, sinilip ang maliit na daan. Ramdam ko ang kakaibang lamig na bumabalot at nakita kong may kakaibang tingin ang mga mata ng mga taong tumingin sa amin. May halong pagkamaalat at paghihintay. Mas mabuti siguro kung magpahinga muna tayo sa tabi, bulong ni ate. Baka kailangan nila ng pamparami ng loob. Pumunta kami sa isang kubo na walang masyadong liwanag. Doon kami nakatagpo ni Mang Rene, ang isang albularyo na hindi tulad ni ate, mas tahimik at may mata na tila nagbabantay. Hindi dapat babae ang pumapasok, mahina niyang sabi, pero tiningon niya si ate na may pag-asa. Pero kung talagang tutulong kayo, dapat may paraan para hindi makita ng karamihan.
Pinapasok kami ng isang lalaki na kilala namin noon, si Luis. Sa simula, siya'y tila walang kulay, ordinaryong lalate. Pamilyar sa amin dahil lumalaki rin siya sa baryo. May kulang sa kanya na hindi ko agad matukoy, baka sapagkat madalang siyang nagsalita. "Huwag kayong bumaba sa bukal," whisper niya. "Dito kami pupunta magdilim. Ako ang magbabantay sa pinto." Hindi ko alam kung bakit nandyan siya. Natahimik lang ako, but there was something in his eyes. Ngiting may nahahalong paglihis. Hindi siya lumayag na banggitin ang dahilan bakit siya nandoon. Parang may buhay sa loob na pilit na itinatago. Pumasok kami sa pinakamalapit na kubo. Kubo lang ang bahay, maliit, may abong banig, isang lamparang nagagandahan ang liwanag. Sa gitna, nakaupo ang matanda na sinasabing na may sakit. Nakataliga siya sa upuan, binabalot ng kumot. Ang mukha niya, kulubot at may mga balakubak, ay tinang napapalibutan ng dilim. Ngunit may kakaibang bagay sa mga mata niya, parang nagbabagang asul o baka pula. Hindi ko matiyak. Ang bintana ng kubo ay bahagyang nakabukas at doon ko unang nakita ang napulang kuko na sumilip sa pagitan ng kawayan. Gumapang ang lamig sa aking gulugod. "Ate, bulong ko sa kanya. Kakaba ko." Pinilit niyang ngumiti at kinuha ang kanyang maliit na supot ng langis. Ang mga kamay niya na dati ay may ginintuwang init sa pagmasahe ay nanginginig ngayon. "Huwag mag-alala," sinagot niya. "Kukunin ko ang sakit." Pero hindi ako komportabe. May mga palatandaan na hindi katulad ng dati. Si ate ay napapalingon ng madalas, may pagkasubsob sa sarili, at paminsan-minsan ay nawawala ang kulay sa mukha. Unang gabi, tahimik, ngulit may mga tunog sa paligid na hindi pangkaraniwan. May parang palihim na pagpakpak sa hindi kalapit, tunog na tulad ng pag-ikot ng tela sa hangin. Madalas akong tumigil at ginigigil ang paghinga. May humahaplos sa liblib na kalooban ng aking lalamunan. Isang amoy na parang nadurog na kamyas at lumang dugo. Hindi ko masabing malakas iyon, parang bahagyang pangamoy lang, pero sapat na para pilitin akong ilapit ang palad sa aking bibig. Sa gitna ng pag-aalaga, napansin namin ng huli na may kakaibang reaksyon ang matanda kapag hinahawakan si ate. Parang kumukurap siya ng mas malalim kapag ang kamay ni ate ay nagdampi sa kanyang pulso. Nangyari iyon ng maraming beses, parang nagiinit ang hangin sa silid, parang nabubuhusan ng langis na hindi namin nakikita. "Ilang araw na siyang ganito," sabi ni Mang Rene. "Nawawala ng tinig, nawala ng gana kumain. Kung may makakatulong, si Sally ang tinawag namin dahil may bait siya." Kahit may mga tampo, hindi kami nakapagdalawang isip. Ang galit sa dibdib ko ay hindi dahil lang sa mailing. Nag-uugat din iyon sa takot na baka mamatay ang tao. Pero may maliit na kutob na hindi maganda. Bakit ang babae ang pinapadalhan ng tawag sa isang baryo na bawal ang babae? At bakit tila matinding pagkagusto ang ipinapakita ng mga lalaki na hindi normal? Nag-umpisa kaming magbantay sa gabi. Ako ang nagbabantay sa pintuan, si Chang sa labas, naghahanda ng mga gamit, lampara, bawang, asin, mga bagay na inakala kong makakatulong sa amin. Hindi ko ituturing na may kapangyarihan ang mga iyan. Panlaban lang, sabi ko sa sarili. Ngunit habang nakaupo sa side ng kubo, nakita ko ang galaw sa mga bintana. May aninong dumudulas, may sugat sa mga sanga na kagaya ng kuko. Minsan, may hangin na sulit na parang may kumakaway na anino. Sa gitna ng pagod at pag-aalala, dumating ang sandaling nagpabago ng lahat. Napansin ni Chang ang isang maliit na paggalaw sa likod ng kumot ng matanda. "Ate," sulyap niya, "may gumagalaw." Ako, kasama si Mang Rene, dahan-dahang binunot ang kumot. Ang loob niya, hindi ko mailarawan ng diretsyo, ay parang may palatandaan ng pinag-aalay. May maliliit na tira-tila ng bagay na kulay pula sa gilid ng banig. Hindi ko pinansin ng una. Inisip kong pagkain lang, tirang kape o patak ng ulam. Pero may kakaibang pattern, tila hindi natural at parang inilagay. Hindi ako huminto doon. Hinaplos ko ang pulso niya at siya ay lumingon. Muli, mga mata niya ang nagpahina ng ilaw sa kwarto. "Huwag," mahinang sabi niya at parang naglaho ang kulay sa kanya. Namumutla ako. Tinawag ko si ate at siya'y lumapit na may dalang supot ng langis at maliit na panyo. Wala namang mali, pagmamatwid niya, ngunit may pagkakaroon ng katangahan sa mga salita. Noong gabing iyon, si ate ay nagkaroon ng malubhang pananakit ng tiyan. Sa maraming pag-ikot ng sitwasyon, may isang bagay na naiintindihan ko ng malinaw.
Hindi kami nadulaan lang dahil sa sakit ng matanda. May sinimulan silang plano, isang panlinlang na nag-aanyaya sa isang manggagamot na sumama sa loob at magtiwala. Ang tawag ay tila mas malalim kaysa sa simpleng pag-alaga. Sa isang maikling sandali, nakita ko ang lihim na sulat ng pagkakanulo, isang paraan kung paano napapalapit ang isang babae sa tinatawag nilang pasyente at paano siya magiging sentro ng isang bagay na hindi ko maisip. Nagkatingin kami. Ako, si ate, si Chang, na parang may isang di nababasang kasunduan na malamang hahantong sa panganib. Ngunit ano ang gagawin mo kapag ang kapatid mo ang nasa harap ng panganib? Ano ang gagawin mo kapag ang bawat tawag para tumulong ay maaaring maging bitag? Hindi nagtagal, naramdaman namin ang bigat ng oras. Ang haba ng gabi ay tila nagdagdagan ng laki ng liwanag at ang liwanag sa loob ng kubo ay parang nanunukso sa amin. Ang mga lalaki ay nagsimulang mag-ayos ng mga upuan, mga bangko at ilang bagay na hindi namin maintindihan. Si ate ay napapabuntong hininga, humahalakhak ng dituwiran at pumipintig ang kamay. Nilapitan siya ni Apo Pedring at hinawakan ang kanyang balikat na parang nagpapasalamat. "Salamat, Sally," mahinang sabi niya. "Kayo ang tanging makakatulong sa amin." Hindi ko na mapigilan ang sarili. "Anong klaseng sakit ang mayroon dito?" Tanong ko ng mahinahon. "Bakit kailangan ang babae? Bakit kami ang tinawag ninyo?" Tumigil si Apo Pedring at narinig ko ang paglihis sa kanyang mga salita. "May mga bagay na hindi maintindihan," sagot niya. "May tradisyon na dapat sundin. Huwag niyo muna isipin ang iba, gawin na lang ang kailangan." Gaano kahirap noon ang pumili. May tumingala sa akin ng mata ng ate ko, mga mata ng isang dalagang may pagod pero handang magtiis. Paano na ang aking utang sa kanya? Paano na ang responsibilidad ko bilang kapatid? At diyan, nag-umpisa ang mas malalim na kawalan, ang unti-unting pagbubunyag na hindi lamang sakit ang dahilan ng pag-imbita sa amin. May mga bakas na inilatag at lumaki ang tanong, sino ang dapat nating paniwalaan? Ang mga taong nagbukas ng pintuan o ang ating mga palad na nagtatago sa sarili dahil alam nila ang panganib? Sa sandaling iyon, habang sina ate at Chang ay nag-aayos ng mga kagamitan at ako'y nagbabantay sa pinto, naririnig ko ang mabagal na tunog. Hindi isang kanta, hindi isang dasal na may kabubutihang nilalaman, kundi isang humahaplos at mala-espiritual na himig na nagpapawi ng sinapupunan. Hindi ko alam ang mga salita at hindi ko kailanman hihilingin ang kabuuan, ngunit sapat na iyon para ipahiwatig na may seremonyang malapit ng simulan. Seremonyang may patikim ng panganib at hindi kami ang nasa posisyon na pumili. Lumipas ang sandaling iyon na puno ng bigat. Napatingin ako kay Chang at sinabi niyang, "Kung may masama, aalisin natin si ate." Ngulit paano? Paano aalisin ang taong hinanda na? Paano pipigilan ng sinumang handang gumawa ng kahit ano para sa paniniwala nila? Hindi namin inasahan ang susunod na mangyari. May nakitang tali ang gilid ng banig, maliit na lupit na nakatago, parang naghihintay ng isa pang kamay. At saka, napakabilis, napasigaw si ate, "Hindi!" Bago kami makagalaw ng sapat, may mga kamay na dumapo sa kanya. Hindi sila marahas sa umpisa, mga kamay na tila nag-aanyaya lamang, ngunit mabilis na nagbibihag ng may katahimikan. Hindi ko alam kung paano itinago ng gabi ang mga tunog, ang paghagupit, ang pagliit ng katawan ng kapatid ko sa harap ng sakripisyo. Ngulit sa isang kisap mata, ang banig ay naging batahan para sa isang bagay na ani ng lungsod, isang bitag. Ngayon, nasa punto kami na hindi na maaaring umiwas. Ang pintuan ay sarado, ang mga lalaki ay nasa paligid, si Apo Pedring ay may ngingiting halos magdiwang. Lumitaw si Luis sa panlabas na sulok, mukhang nadala sa loob siya ng sarili niyang gulo. Hindi ko maintindihan kung sana sabi niya sa sarili noon, ito ang tama o ito na ang huli. May pag-igting sa mukha niya na hindi ko kilala. Narito kami, nagtatagpo ng isang kahinaan ng loob at isang pagkakalulo na nakapaloob sa pinakamakasaysayang paraan. Ang bintana, kung saan unang sumilip ang mahabang kuko, ay nanonood sa amin pa rin, parang nakangiti ng sumpa.
Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing iyon, ngunit alam ko ang isang bagay. Ang pagpasok namin sa baryong bibiklat ay hindi para maghilom lang ng paa o magbandahi ng sugat. Ito ay para magharap sa isang liem na inilatag para maibunot ang dugo at tiwala ng isang babaeng manggagamot. Sila ay nagtagda ng bitag at kami ang magiging laman ng bitag, maliban kung may taong magpapatunay na may iba pang paraan. Sa huling sandali ng aming pagkapasok, habang ang hangin ay tumitigil sa pagitan ng aming hininga, naramdaman kong parang may naglalaway na isang lumang panaginip. At sa likod ng lahat, may ngiting nakahanda para sa pagsabog. Ang apoy ng alamat ay nagsimulang nagliyab, hindi sa malaking sunog na makikita mo, kundi sa maliliit na uling ng pagkakanulo. Hindi natin kailanman akalain ang magiging resulta, ngunit may isang naganap. Si ate ay hindi na lamang isang tagapaghilom sa baryo. Sa gabi na iyon, siya'y naging sinadyang bait na iaalay para sa isang seremonyang hindi ko malilimutan. Ngayon, habang pinipisil ni Luis ang kanyang kamay sa gilid ng pinto, habang unti-unting nagpapakasikip ang mga lalaki sa loob, may natitira akong tanong na hindi maalis. Sino ba talaga ang manghihinggilot ng nagsinungaling? Si Apo Pedring na nagpapanggap na naghihirap o siya na nag-asikaso ng sakit na hindi natin maintindihan? Ang totoong sinungaling ay hindi palaging nakikita sa mukha. Minsan, nakatago ito sa mga balak na binubuo ng katahimikan. At doon natapos ang unang gabi, may hawak na pangambang hindi madaling mawala. Habang ang dilim ng baryo ay naglalaman ng mga bulong at ang amo ng harang ay naghihintay ng higit pang mga panauhin, nagawa lang naming magdasal, manghina at magtanim ng panibagong pag-asa na may isang paraan para si ate ay hindi malulustay sa layong iyon. Ngulit, ang gabi ay may plano rin at hindi iyon sumasangayon sa amin. Sa ilalim ng lampara ng kubo, nagpakawala si Apo Pedring ng isang ngiti na parang nag-aatubiling ipalam ang kabuuan. "Magpahinga na kayo," sabi niya. "Bukas magkakaroon pa ng seremonya." Ang datos na iyon, simpleng pahayag, ay nag-iwan sa amin ng panibagong bangungot. Hindi namin alam kung anong pananakit na talaga ang naghihintay. Mulit sigurado ako sa isa, may mga lihim na handang sumulong at kami ay nasa gitna ng isang laro kung saan ang mga patakaran ay isinulat ng takot. At doon, sa dilim ng harang at ang liwanag ng lampara, nagtapos ang unang yugto ng gabi. Hindi pa tapos ang kwento, hindi pa lumutang ang buong katotohanan, ngunit nailatag na ang bitag, at kami, si ate, si Chang at ako, ay nasa loob nito. Pagkatapos ng gabing iyon, tila mas mabigat ang hangin sa baryo. Hindi na lang sabihin na may masamang balita, pakiramdam ko para siyang kumalat na usok na hindi mo maalis sa damit kahit magpaligo ka. Umaga na nang kumapas ang dilim, mulit ang pagkababahala ay nanatili. Si ate, kahit nanunuyong magsalita, ay may sinabing hindi ko maintindihan. Nagngangalit siya sa sarili, muli ang dalawang kamay na kumupa sa pulso niya. Si Chang naman ay tahimik, halos hindi na siya bumangon mula sa gilid ng banig. Si Mang Rene ay umiikot sa labas, pinagmamasdan ang mga lalaki, sinusubukang pumitas ng anino ng lohika mula sa mga ngiti nila. Lumabas kami ng kubo nang tila may binabakasang babong araw, mulit ang liwanag ay hindi nagbibigay ng aliw. Ang mga kalalakihan doon ay naglalakad na parang may taglay na layon. Ang ilang matandang mukha ay mukhang mas malalim ang pilas kaysa sa dati. Si Apo Pedring sa kabilang dako ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkukunwaring kahinaan, ngulit kapag tumingin siya sa amin, may halong pang-akit at kasiyahang halos hindi niya maitago. "Magpahinga muna kayo," sabi niya, nang may pagkamapaghimagsik. "Maghanda ng panibagong lakad mamaya." Hindi kami umalis. Alam kong kailangan namin ng plano, kahit anong maliit na plano, para ilayo si ate sa mga nagbabantang kamay. Ang taning plano namin ay ang makahanap ng pagkakataon para alisan siya ng paligid.
Ngunit paano? Paano lalayo ang isang babae mula sa isang baryong, sumumpa sa kanila ang bawat pag-ikot ng gabi? Lumipas ang araw na parang may mabigat na paunang pabigat sa dibdib ko, ngunit hindi namin nakayanan na manatiling malamig ang ugali. Sa kalagitnaan ng tanghali, dumating si Aling Wanda, ang babaeng tumawag sa amin na napuno ng luha at may mukha na may pagkailang. Hindi ko ito inaasahan, pabulong niyang sabi. Sila'y nagsabing kailangan niya ng dugo ng manggagamot. Sabi pa nila, huwag mag-alala. Ang salitang iyon, dugo ng manggagamot, ay gumulong sa loob ko na parang bato sa isang batis. Hindi ko maintindihan noon. Tinanggap ko ng may pag-aalinlangan ang paliwanag. Pero sa mga sandaling iyon, may isang maliit na kwento na ibinunyag kay Luis. Isang bulong, isang pagpapaliwanag na hindi niya binaling pansin sa unang gabi. Lumapit siya sa amin nang nakahiya, nag-iisip kung sasabihin niya ang katotohanan. Alam ko bakit ako nandito, sabi ni Luis nang hindi umiiling tumingin sa akin. Hindi ako puro tumingin lang, may pangyayari na kailangang pigilan. Napatingin ako sa kanya, may lihim sa kanyang mga mata, hindi lamang pagsisisi, kundi isang uri ng pagkakapanin lang sa sarili. Lumipas ang hapon na ang bawat galaw ay parang paghanada sa isang bagyo. Habang nakukutin si ate ng kanyang mga gamit, napansin ko ang maliit na marka sa kanyang pulso, mga pasa na tila sinimulan ng tali. Hindi ko ito agad pinansin at iyon ang nagsilbing sakit sa dibdib ko. Namarkuhan na at hindi pa nagsimula ang tunay na laban. Nang gabi ay dumating muli ang pagod na binalutan ng katahimikan, ngunit ngayon may pagbabago. Tila may sayawan ang mga anino, may maliit na ritual na hindi namin lubusang naintindihan, ngunit ramdam na ramdam. Ang apagar na ginamit nila mula sa langis, mula sa lambat o mula sa ano paman ay nagbigay sa gabi ng kakaibang liwanag na nagmumukhang bula. Hindi namin pinansin ang detalye ng mga pagbigkas, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang hangarin nila. Hindi kami kanila, kami ay kailangan nilang gamitin. Doon nag-umpisa ang panghihimasok ng karahasan. Huwag malito, hindi ako magsasalita ng eksaktong mga salita ng ritual, ngunit sasabihin ko kung ano ang nangyari sa pagkilos. Sa isang iglap, ang mga kamay na dati ay nagaanyaya ay naging mga tali. Ang mga tali na dating nakatago sa mga gilid ng banig ay ginagamit upang itali ang mga pulso ng ate. Nang panahong iyon, nakita ko na may mga marka na minadali nilang ilagay. Maingat, mabilis, para hindi namin mapansin. At sa isang segundo, napaloob na kami sa bitag. Tumingin ako sa mukha ni ate. Ang paglilihim ay naging katotohanan. Huwag ninyo akong iwan, pabulong niya, mulit mahina lamang ang tinig. Binalutan siya ng lubid sa mga paa at kamay at ang kanyan malambot na mga palad ay kumakapit sa hangin na parang humihingi ng lakas. Hindi ako nakapag-react agad. Ang laman ng aking katawan ay kumikirot, parang may malaking, mabigat na bagay sa dibdib ko. Ang pinto ng kubo ay kusang nagsarara. Ang mga lalaki ay nag-ayos ng mga bangko sa paligid, parang naghahanda sa isang seremonya. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumigaw sa labas. Hindi ko alam kung dapat ba kaming umatras at maghanap ng tulong. Ang mga tao sa labas ay nakapikit na parang nanonood ng palabas. Ako, si Chang at si Luis, tayo ang nasa loob, at ang mga mata namin ay naglalaro ng pangamba at galit. At doon nagsimula ang ultimatum. Isuko ang sarili o hayaang masaktan ang kapatid. Hindi ito sinabi ng direkta, hindi sa alyansa ng salita. Ngunit nasa kilos nila ang tanong, sino ang iaalay? Sino ang ipagkakaloob? Ang boses ng baryo ay parang bumubulong, na parang may nagtatanong, sino ang handa? Sino ang may kakayahang magbigay ng isang buhay para sa anumang paniniwala nila? Hindi ko natatandaan ng malinaw ang paggawa ko sa mga sumunod na sandali. Ang utak ko ay parang nagpilit magluwal ng anumang paraan para iligtas ang ate. Ang isa sa mga lalaki ang nalapitan niya at nakita ko sa mata ni Luis ang isang pagkilos ng hindi inaasahang tapang. Lumapit siya sa gilid ng pinto at hinugot ang itim na punong itak niya. Hindi ito isang pag-aalok ng dahas. Ito ay isang pagtatangka na lumikha ng kalabisan sa planong iyon. Kinausap ni Luis ng mababa ang grupo. Hindi ko kayo papayagan, sabi niya.
May mabigat na paghigpit sa mga salita niya, para bang hindi na siya ang dating tahimik na lalaki. Hindi ito tama. At sa isang iglap, ang ilan sa kanila ay tumingin sa kanya nang nagtataka. Ang unang paglihis ng plano ay nagsimula. May isang tao sa loob na naghihilamos ng kanyang pagsisisi at handang tumulong. Hindi ito naging magaan. Ang isang malabong sigaw ang sumabog sa loob ng kubo. May ilan na pumaybulog at kumawala ng tali, pero hindi sapat. Sa gitna ng pag-ikot, ang hangin ay parang nagiging solid at ang isang tila sa pilitan na alak ang nagsimulang kumalat, parang usok na hinabi mula sa kanilang mga bibig patungo sa kisame. Hindi ko alam kung anong bagay ang nagpalaya ng ganoong enerhiya, ngunit ang resulta ay malinaw. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nagbago. Hindi ko sasabihin na nakita ko agad-agad ang pagbabago sa kanilang mukha, hindi ganoon kabangis, kundi parang may bahagyang tila paggalaw sa likod ng kanilang mga mata. Mabagal na lumabas ang iba't ibang bahagi, may ilan na parang pumapagsusuka ng isang kakaibang tunog, may ilan na tumingin ng hindi mapagkali, at sa isang sandali, may isa na may punglo sa kanyang balikat, maliit, parang pakpak. Hindi ito buong anyo, ito'y parang anino ng iba pang anyo na naglalabas sa pagitan ng pag-iisip at kamay. At dito nagsimula ang pag-igiting. Ang pagbabago ay mabilis, hindi perpekto. Ang ilan lamang sa kanila ang nagkaroon ng kakaibang anyo. Ngunit sapat na iyon. Sapat na iyon para mailagay kami sa isang napakahirap na sitwasyon. Kung hindi kami kikilos, mawawala si ate. Kung kikilos kami, baka kasangkot kami sa isang labanan na talagang hindi namin inasahan. Si Luis nang makita ang pagtatransform ay hindi umatras. Ginawa niya ang isang bagay na hindi namin inasahan. Lumapit siya sa amin at parang may huling lakas na pinipilit. Sabay tayo, sabi niya. Kunin natin si ate, takbo na. At sa mga sandaling iyon, may napapakalinaw na paggalaw. Hindi na kami dapat maghintay. Gawin ang lahat upang ilabas si ate. Sa isang mabilis na galaw, sinubukan niyang puwersahin ang isa sa mga lalaking napalitan ng anyo. Nagtagbo ang kanyang mga mata sa kanila. Nagkaroon ng tensyon. May isang sigaw, isang pag-alimpuyo. May mga kamay na humahabol. Sa loob ng kubo, ang liwanag ng lampara ay nag-bounce sa pawis na dumadaan sa noo namin. Nakita ko ang mga luha sa mukha ni ate, hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa pagkabigla at takot. Pero siya ay lumaban. Hindi namin inasahan ang bilis ng mga pangyayari. May naganap na pagtutunggali. Ang ilan ay nagbago ng lubos. May mga pakpak na sumulpot. May pulang mga mata na nagliwanag ng panandalian. Ito ang mga sandaling hindi ko malilimutan. Ngunit, hindi rin namin pinahintulutan na malagay sa panganib ang aming sariling hanggaran. Si Luis, na dating nakadamako ng pagkakalingga sa kanya, ay naging parang anino ng maliit na pag-asa. Nagbukas siya ng pinto at ginamit ang anting-anting na itinago niya. Isang maliit na bagay na hindi ko mararating. Ngunit hindi ako magsasalita kung ano ang eksakto ang anyo ng bagay na iyon. Hindi iyon ang layunin. Ang layunin niya ay magbigay ng pagkakataon. Nagkaroon ng pagkatakbo, ang pintuan ay nagbukas at para lamang sa isang saglit, ang paligid ng baryo ay tilang naging isang dagat ng liwanag at anino. Kinamkaw namin si ate mula sa mga tali niya. May mga kamay na sumaklob sa amin, may nagkakagulo. Ngunit sa kaguluhan, may isang bagay na lumitaw. Ang isang maliit na apoy, maliit sa umpisa, na nangyari marahil dahil sa isang nalaglag na lampara o isang pampasabog ng kanilang mga gamit na ginamit para sa ritual. Hindi namin ito sinikap. Ang apoy ay parang isang biro at naghanap ng maliliit na materyales sa paligid. Sa loob ng ilang sandali, ang isang dako ng kubo ay nagsimulang paus. Ang sunog ay kumain ng ilang banig, kumalat ng usok. Ang apoy ay nagdulot ng panibagong kaguluhan na hindi inaasahan. May ilan na nagulat, may ilan na nagtatakbo papalayo, at may ilan na parang nasabik sa pangyayaring iyon. Sa gitna ng kalituhan, may lumabas na isang tanong sa isip ko. Paano kung ang sunog ang siyang magbubusas ng pagkakataon para makatakas? At iyon ang nangyari. Habang ang ilan ay nalito sa apoy, ginamit ni Luis ang saglit na iyon. Tinulungan niya kaming tumakbo palabas, ako, si ate at si
Chang habang hinihila niya ang aming mga braso ng may kabigatan. Hindi kami nakalabas ng tahimik. May mga yabag, may paghagulgol, may isang sigaw ng pagkabigla mula sa loob. Ngunit ang pinakamahirap ay ang makita ang mukha ni Apo Pedring, ang taong nagbalat kayo na parang napuno ng pagkayamot. Hindi ko matandaan kung tumawa siya, umiyak ba siya o kumawala lang sa pagkabigani. Ngunit nakita ko ang mga mata niya, parang napuno ng kapaitan na matagal niyang itinaon. Sa loob ng isang saglit, ang kanyang mukha ay naging isang maskara, pero ang maskara ay nabasag ng apoy at ng kalituhan. Nakatalon kami sa labas ng kubo at tumakbo na parang mga taong hindi na nag-aalala sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay puno ng amoy ng usok at naiwang apoy. Ang mga sigaw at alingawangaw ay naghalo sa isang malakas na tunog. Sa likod namin, ang liwanag ay kumalat at ang ilan sa mga bahay ay nagsimulang masunog dahil sa pagkakasunod-sunod ng mga nasusunog na tela at pasto. Hindi namin ito sinadya, pero ang apoy ay parang isang puwersang hindi namin kayang pigilan. Tumakbo kami patungo sa harang, ang lugar na dating hangganan ng dalawang daigdig. Sa daan, may mga nagbabadya ng pagbabago. Ang ilan sa mga lalaki na nagpapabago ng anyo ay lumipad ng panandarian, parang may bangon sa likod nila. Ang ilan ay humahagulgol at natutumba. Hindi ko maisalarawan ng buong lakas dahil ang pangyayaring iyon ay parang isang panaginip. Kahit gising, hindi ko matanggap. Ngunit sa bawat hakbang namin, umiikting ang takot. Nang kami ay makarating sa harang, humarap kami sa pinakamahirap na bahagi, ang pagtaawid. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Ang hawak ko sa kamay ni ate ay nanginginid. Ang palad niya ay malamig at mamasa-masa sa pawis. Si Chang ay parang isang maliit na anak na pilit nagtatangkang tumibay. Ngunit sa mga mata niya ay may takot na hindi kumukupas. Si Luis naman ay may tilang pagkababahala at pag-asa na sumasagupa sa kanyang mukha. Mabilis kaming lumusot sa pagitan ng mga kawayan na parang nakatayo at nagbabantay. May pag-areglo ng mga kalalakihan sa kabilang panig ng harang. Hindi lahat sila masama. May ilan na tumatakbo ding naghahanap ng sariling kapalaran. Pagkakataon iyon na napakadelikado. May pag-igting sa pagitan ng lumipad na anino at ng aming katotohanan. Ngunit sa loob paaralan ng ilang saglit, may isang bagay na naganap. May lumabas na isang tao mula sa mga anino, si Luis, at siya ay parang sumusungkaw. Siya ay humabol sa amin, may nakaapak na mga paa at may pang-akit na hindi ko inaasahan. Dito, sigaw niya, dito tayo lumusot. At kami ay tumalima, walang tanong. Hindi namin inabala ang pag-iisip kung ano ang susunod. Ang takbo namin ay parang mga taong umiwas sa isang halimaw. Sa kabilang bahagi ng harang, may nag-aabang na mga lalaki na tila bang nagtatangkang hadlangan kami. Ngunit may ilan ding mga taglay ng pagkalito. Hindi lahat ng lalaki ay iyon. Minsan, ang pag-asa ay nagmula sa hindi inaasahan. Lumabas kami sa kabila ng harang at naramdaman ko ang mga mata ng iba pang baryo. Mga mata na puno ng tanong at pag-uusisa. Hindi ako nakitingin sa likod. Ang taning alam ko ay kami ay tumatakbo at hindi titigil hanggang sa malayo kami. Sinubukan kong huminga ng malalim, ngunit ang amoy ng usok at dugo ay makauwi rin sa aking panlasa. Si Luis ay hindi na napakatalino sa mga kilos niya. Nagsilbi siyang isang uri ng poste, may lakas at may sugat. Tumatakbo kami hanggang sa makarating sa isang lalaki na kabarkada namin. Siya ay may sasakyan, hindi maganda, ngunit sapat para makalayo. Hindi ko na ipapaliwanag ang mga detalye ng pagtalon namin sa likod ng maliit na truck. Ang mahalaga, nakalayo kami. Sa loob ng takbuhan, may mga sandali ng katahimikan na tila nagbukas, mga katanungan na kakagimbala sa dibdib. Ano ang nangyari kay Luis? Tanong ko habang hinihilan niya ang aking braso. Bakit niya ginawa iyon? Hindi niya sinagot agad. May mga luha sa mga mata niya at sa isang boses na puno ng asing, sinabi niya, may paninindigan siya rito. Hindi siya perpekto, ngunit hindi rin siya kasabwat ng paniniwala nila. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa damdamin ko. May malamig na pighati sa loob. Hindi ko mawari kung dapat ba akong magpasalamat o magduda.
Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip. Ang balita tungkol sa sunog at sa pangyayari ay bumabalik sa amin. Mga kwentong hinabi ng mga daliri at bulong. May ilang nagkalat na nagsasabing marami sa baryo ang nawalan ng bahay at may ilan na naglaho. May mga nagsabing nasunog ang mga lumang kasulatan, ang mga gamit at ang ilan sa mga anting-anting. May isang bahagi sa akin na pumupuna. Napakaraming hindi natin lubusang nauunawaan. Ang aming pamilya ay hindi agad nakaalis ng tuluyan. Kinailangan naming mag-ayos, pumilit magpanatili ng lakas. Ngulit, hindi kami nagbalik sa baryo na parang dati. Ang aming puso ay may marka, may hukay ng pangamba na hindi maalis sa bawat gabi. Nakaramdan ako ng guilt sa pagkakatakas dahil may ilan na naiwan, dahil may ilan na hindi natin naligtas sa oras na iyon. At higit sa lahat, may tanong, naasan si Luis? May mga pag-usap na umikot sa mga kapitbahay. May nagsabi na nakita nila siyang lumabas na may dugong nakadikit sa kanyang mga kamay. May nagsabi na naglakad siya papunta sa gubat at hindi na muling nagbalik. May nagsabi na siya'y napawi at hindi na muling nakita. Hindi namin alam kung alin ang totoo. Ang tanging alam ko, si Luis ay naging sagisag ng isang komplikadong katotohanan. Hindi siya bayani sa isang kwento na gusto kong isalaysay ng payak. Hindi nagtagal ang baryo ay napilitang mag-evacuate. Hindi ko mawari kung sino ang nag-utos, marahil ang municipal officials, marahil ang pananalasa ng bayan. Yulit, isang gabi, bumalik kami sa aming simpleng tahanan, nag-empake ng kaunti at iniwan ang natitirang mga gamit. Iniwan ko ang mga bakas ng pagkabata, ang bakod na tinakpan ng mga luntiang halaman, ang bahay ng kapitbahay na palaging nag-aanyaya ng kape, ang mga sanga na kahoy na nagbubuo ng tunog kapag tinatahak mo. Iniwan ko ang mga alaala na hindi mawawala, ngulit binuhat sa isang malayong lugar. Lumisan kami sa baryo ng walang malaking pagdiriwang. Wala kaming lakas para magpaalam ng maayos. May mga kapitbahay na umiiyak, may mga nag-aawang pumakpak sa aming likod na parang nangangakong tatahan kami. Ngunit ang pag-alis ay hinalaw ng isang bagong simula. Ang lungsod kung saan may ibang hangin, ibang mga ilaw, ibang panlasa ng kape. Naglakad kami patungo sa sasakyan na magdadala sa amin palayo. Sa likod ko, nakita ko ang sunog na unti-unting kumukupas, ang usok na bababa at ang mga tao na parang nawawala sa kanilang mga sarili. Malungkot ang paglalakbay patungong bagong lugar. Pagdaan ng panahon, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumalik sa bayan. Hindi sa baryong Bibiklat, kundi sa aming lumang tahanan. Ang pagbabalik na iyon ay hindi isang sabihin na pagbalik na maglilinis ng lahat. Hindi ganoon kadali. Ngunit nakita ko ang mga mukha ng ilang kapitbahay, nakipagkwentuhan ako ng munting sandali at naglakad sa daang dati naming tinatahak. Ang harang ay wala na, pinalitan ng luntiang bakuran at ilang bagong bahay. May mga kwento ring nagbago. Ang ilan ay nagkwento ng nakita nilang mga bakas. Ang ilan ay nagpakumbaba sa harap ko at nagtanong kung ako ay okay. Hindi sila perpekto, ako rin ay hindi. Ngayon, habang sumusulat ako at nagkukwento sa inyo, alam kong ang kwento namin ay hindi nagtatapos sa isang simpleng pagtatapos. May mga tanong na hindi nasagot at may mga sugat na hindi kailanman mawawala. At marahil iyon ang totoo ng buhay. Ang mga karanasan natin ay ginagawang komplikado ang ating pagkatao. Kung may aral man, ito ay hindi isang utos. Ito ay paalala. Mag-ingat sa mga taong may sinasabi at nagtataglay ng kapangyarihan. Magpakatatag para sa pamilya at higit sa lahat, unawain na minsan ang tulong ay nagdudulot ng panganib. Kung meron akong hiling ngayon, ito'y simple. Ingatan ninyo ang isa't isa. Huwag basta maniwala sa lahat ng ipinapangako, lalo na kung may kalakip itong hiling ng sakripisyo. Huwag magpadalos-nalos sa paghuhusga at kapag may panawagan sa inyo para tumulong, magtanong, ngunit huwag magpadala sa takot. Kung may karanasan kayo na katulad nito o may opinyon tungkol sa nangyari sa amin at kay Luis, i-share ninyo sa comments. Masarap makinig sa kwento ng iba, ito ang nagbibigay linaw sa mga naguguluhan isip. Salamat sa pakikinig. Kung gusto ninyo pa ng ganitong kwento, mag-subscribe at i-share ito sa isang kaibigan na mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Maraming salamat at ingat kayo palagi.